Kung kayo nahiwalay sa inyong mga asawa, how difficult was that experience? And paano kayo nabago nun? Ako napakahirap kasi very close ako sa mga anak ko. Oo. Napakasakit kasi yung family namin, walang mga hiwalay kasi pinalaki kami ng magulang namin na intact ang family. So, nangarap ako na magkaroon ng masayang pamilya, na magkaroon ng munting tahanan, na magandang kinabukasan sa mga bata. Napakasakit kasi biglang na bago paggising ko, hindi ko nakasama yung mga anak ko. Paggising ko, hindi ko nakausap yung mga anak ko. Paggising ko, wala na akong kukwentuhan ng naging problema ko. Hindi ko na, alam mo yan, parang ang hirap. Napakahirap ng pinagdaanan ng time na nahiwalay ako. Oo. Kat, ikaw? Ako po, Tito Boy, first, the annulment, talagang mahirap na yun. It's a very difficult situation. It's a long process. It's Mahal. Yes, mahal, emotional, talagang lahat na. Tapos, yung nagsasalita ka in front of etong mga tao na to na hindi mo kilala, that you have to say your story. So, dinanan ko yun because ayoko kasi siyang parang madaliin. I want to feel the process. So, I want to, hindi naman to endure the pain, pero at least, ano bang lesson ko dito sa annulment na to? And now, better sa situation ko now with my new partner. Kasi lahat ng mga mali, Oo. naitama ko ngayon. And hindi ko naman sinasabing I was perfect. Of course, may pagkukulang din ako sa ex-husband ko. And ang maganda ngayon, naayos ko lahat. Para bang 360, ano rin siya, parang ginulo para umayos. Parang ganun yung nangyari. And I think siguro talagang compatibility. Hanggang doon na lang talaga siguro yung relationship namin. Tinanggap ko na lang siyang ganun. Yung naging attitude ko ngayon is ayoko nang ipilit yung mga bagay kung hindi na talaga dapat. While that was happening, yung problema halimbawa sa marriage, ano yun? Parang may mga self-blame din. Yes. Meron din, no? Doon ako nag-start mag-search into mga retreat, healing, ganyan. Oo. Kasi I felt like, ako ba may problema? Oo. Parang ako ata may problema. Parang nagkakaroon na ako ng psychological, parang kailangan ko ba magpa-psychiatrist? Kailangan ko na ba magpa-check? Dumating sa ganong point. Kasi sisisihin mo na yung sarili mo na parang bakit ganito yung nangyayari sa family ko? Same with you, wala ring hiwalay sa mga kapatid ko. So parang nagkaroon ako ng self-doubt, self-pity, lahat-lahat. Kasi iba din yung experience nung time na yun. Yung daughter mo was already with you. Yes. Did you fight in front of your daughter? There were times. There were times, There were oo. times. Although baby pa siya, pero nakikita ko sa kanya na parang yung pag may nag-argue na yung, Tapos alam niya stop it, sasabihin niya dun sa dad niya. Parang ganon. Parang kino-cover, pinoprotect niya ako. She knows. Laki ng epekto na yun Yes, sa malaki. bata. Yes. And eventually you had to explain. Yes. Now, dahil malaki na siya, na-explain ko na sa kanya, napapaintindi ko na sa kanya, little by little, yung mga nangyari. Your story. Ako kasi, Tito Boy, nag-undergo ko ng therapy talaga. Nagpa-psych ako talaga. Sobrang nung time na yun. Kasi hirap eh. Ano yun, yung paghihiwalay? Parang you guys woke up one day and... Kasi may ganun di ba? Iba na. Kasi... Only say what you can. Oo. Kasi siyempre marami tayong pinoprotektahan ng mga feelings ng mga mahal sa buhay. Kasi Oo. malalaki na yung mga anak ko Correct. eh. Oo, And ayoko na rin magsalita about doon kasi ayoko ma-hurt yung mga anak ko talaga. I understand. So, basta sabi ko nga lagi, ang mag-asawa, hindi lang isa ang nagkamali dyan. Basta laging... Katulad ng sabi ni May Kaya. pagkukulang. Hindi pala pagkakamali, may pagkukulang. Both sides. At kailangan balansin, intindihin pareho. Did you have to explain to your children? Ako kasi, Tito Boy, hindi ko kailangan. Ayoko kasing masaktan ng mga anak ko eh. Okay. Ayokong may marinig sila tungkol sa nanay nila eh. Kasi nanay nila yun eh. So, kung ano yung naging problem namin ng mami nila, akin na lang yun. Hindi ko para ikwento pa sa kanila. Naalala ko si Inigo, when he was inside the PBB house, doon namin nalaman na naghiwalay na pala kayo ng asawa mo. Noong napapanood mo yun, nung nalaman mo yun, anong reaksyon mo? Nasaktan ako. Kasi, Tito Boy, ang buhay ko naman, nasa showbiz ako, pero hindi ko inilalantad yung buhay ko sa industriya. So, siyempre nasaktan ako kasi kabilin-bilinan ko sa kanya na anak, yung personal life natin, hiwalay dun sa ano. And, siyempre, maraming mga tao na hindi naiintindihan yung situation. So, masakit para sa akin. But did you have a conversation after?
No. Hindi na. Kasi, I remember also in an interview, sinabi mo na wala kang contact sa iyong mga anak at parang, correct me if I'm wrong, na parang bagang galit ang iyong mga anak sa'yo. Ngayon kasi, Tito Boy, nag-usap na kami ng daughter ko. Tsaka Okay naman. Yes, nung si Basti, nakakapag-usap. Si Inigo kasi sobrang busy pa eh. Hindi pa kami nakakapag-usap. Pero yung daughter ko, lagi kami nag-video call. So, It's getting better, in other words. yes. Nakita kami nung sinalubong namin ng Father's Day, nung daughter ko, tsaka ni Basti. So, natutuwa naman ako, sinurprise nila ako. Anong nais mong sabihin sa iyong mga anak? Sana, mababait yung mga anak ko dito, Boy. So, natutuwa ako kasi lumaki sila mababait, magagalang. And sana maging mas malapit sila sa Panginoon. At kung meron silang magiging problema, walang ibang silang lalapitan kundi ang Diyos.